Dapat dalawa. Medyo mabigat. Pag po laging una ang ulo, pag ibababa man sige, una ulo pag ibababa, mabibigat pa ito. Mga stress pa. Experience. Pag-pagod. Sakalasik pa sa bitaw. Dapat mo sa 3 buckles na. Patingin niya niya, Totoy. Kapag po medyo mabigat pa ang manok, dapat pa-scratch saka yung rotation. Katulad dito, meron pa ako nakikitang matubig na pitong manok na matubig. Isa, dalawa. Medyo mabigat ang timbang nito. Stress. O yun. Ito pa isa. Kapag po laging una ang ulo, pag ibababa ang manok, parang pabitaw din. Para po sanay siya. Ano pa, baga natural lang yung training nila. Mahirap po yung pinupersa, hindi po ako nagtitable kasi pati tao pagod, tsaka napuputulan ng pakpak buntot, masyadong lamas ang manok pagka ganon. Sabi, patingin nga yan. Ito po, 3, pang-4. Sige, una ulo pag ibababa, mabibigat pa ito. Mga 2-3 pa. Dapat pag ganito sukat, mga 2-2 lang ang maximum actual weight niya. Lagi pong pabitaw din ang release. Reben, yan ba pito lang yun, kakamukhaw sila. Mahirap po pag persado ang manok, naglulungkutin. Kapag ka po pagod ang manok, mahalata nyo, ang lakas pong uminom ng tubig. Isa yan sa aking na-experience. Pag pagod at saka nasakta sa bitaw, dapat 1 to 3 buckles lang. Ito po, isa. Patingin niya, Totoy. Pakilapit ito dito. Ito, mabigat pa ito. Nagdo-2-4 nga ito eh. Sige. Niro-rotate lang namin every 2 hours. Kapag malapit na laban, every hour. Kung mabigat pa rin siya at 7 days before na lang, hindi ka pa kontento, i-atras mo. Mas magaling pa ang hindi napalaban kaysa po napalaban na talo. Hindi ako nagmamadali po sa laban. Sanay na ako na hindi tumuloy ng laban. Tumuloy. Gusto ko po kapag lalaban ay walang dahilan. Talo ay talo. Maganda ang manok nito, pati sukat, mga 2-3 lahat ito. 2-310, 2-340, 2-345, 2-350, 2-380. Doon po kinukuha nila sa running pen. Pagkakain ho kanina na 7, nandun na sila. Kaya alas 10 na. Dito sila. Pero yung mga kasamahan nila nandun na maliliit na, pag kontento na po kayo sa palo, super na ang palo para panlaban na, at saka wala nang taba, dapat po cording na lang. Nilalagay namin sa M-box para siya ay matutong pumesto gamit ang kanang mata. May dalawa po na kinukuha doon. Po, rotation kasi ilang days na, 2 weeks na lang lalaban na. Medyo may bigat po, pero nag safety na po ako ng 15 sila. Nag safety na ako ng 8 na maliliit, 2-1 1-9 na timbang. Kasi dapat safety ka na 2 to 3 weeks, dapat ready ka na. Or from the time na piliin mo ako 30 days before ng laban, dapat super na super ng palo, parang araw na ng laban ang palo niya. Mahirap po pagka maalangan ka. Tingnan niya, tinataod din yung painuman doon sa running pen. May painuman doon, may kanya rin painuman dito, kasi importante po sa kanila yan. Kaya dapat po pag naghahanda, minimum 3 ang tao. May tagapatubig, tagapatuka, at saka tagakuha kapag binabata ka manok.
Tingnan ko nga yan. Dito, Rube, pakitingin. Malalaki pa ito. Maganda lang yung balahibo, yung itsura. Yan lang. Yan nga. Dikitin mo nga sila. Yan, yan. Bali ito yung pang-anim at pang-pito sa inihanda na malalaki. Ang pagbibigay po ng training ay depende po sa hipo ng katawan. Depende sa weight niya. Kasi yung pag-aya ni fighting weight na at binatak mo pa ng binatak, yan po yung nababurn out, nasusunog. Kalimitan, di ka aabot. Kasi yun na siya eh. Kumbaga naghihintay na lang ng laban. Narito po yung ibang off-polo. So yan po. Tingnan natin isa-isa yung pito ha. Mga 2-3 po ang timbang nito. Kaya nababagalan pa ho ako sa kilos nila. Pagka po naghahanda, ay ikaw ang tatanungin. Ikaw ang dapat marunong pumulso kung ano ba, kung ano ibibigay mo sa kanya. Sapagkat, ano po yun eh, by experience po yun. Mahirap yung may guide ka, nag-guide ka by the book. Wala namang problema doon kung nananalo kayo sa gano'n. Kaya lang, depende po lagi sa katawan at sa kilos ng manok. Yun po ang inyong pagbabasihan. Kapag ako po ay kakapusin sa pang-entry, hindi ko tutuloy. Bakit ko pipiliti ilaban ng manok? Hindi pa naman handa. Yun yung handa ay natatalo. Yung pa kayang hindi. Depende po. Para po rin ito boksingero. Ang tanging pinagkaiba lang sa boxing ay patayan ang pupuntahan. Parehas po ang kailangan nila speed and power. Tingnan natin, binabantayan ko na po. Balado po ako. Nakatutok, kita ko lagi sila oras-oras. Pag sila'y tulog, doon din ako natutulog. Kaya, yun na nga po yung hiwaga lang sabong. Bantay na bantay mo na. Once a year ka lang lumaban, ay hindi ka pa rin nakakasigurado. Kasi po, kaya hindi nadudumina ang sabong. Kung gaano kagaling ang manok mo, ganon din po ang kalaban nyo. Kaya po, ayan, ay magkakatalo na lagi sa unahan kayo. Ay di nasa paghahanda na po. Ganon. Ito po yung sinishare ko sa inyo. Wala akong sinabing siguradong mananalo ha. Ito yung program ko. Nagbabaka sakali lamang na makakatulong sa yun po, malinis na tubig. Basta pag nilipat bago pa inuman. Kasi po sa Alaga Sunjination, sharing is caring.